Emmeline. Morning, Kate Rivera Arcolado. Peace be with you all, mga kakape. Magandang umaga po sa ating lahat. Kailangan nating mga kakape ang tinatawag na laging pagtiwala sa Diyos sa lahat po ng ating mga sitwasyon, sa lahat po ng mga ating pong nararanasan ngayon. So, kailangan po nating magkaroon ng tatag sa mga pagsubok ng buhay, mga kakape. Good morning, good morning. Magandang umaga, Juniper Yasanya, Brenda Rosales, of course. Magandang umaga, Tito Raf, and to all kakape. Magandang umaga, Judy Rosales. Maraming salamat. And we have here Sarah Garo Pascual, Auntie. Sir Andy Garo, maraming salamat, sir. God bless you po. Magandang umaga po sa inyo, and peace be with you. Yes, magandang umaga sa ating lahat, mga kape. Salamat sa Diyos for this another day, for this Sunday. Salamat sa Panginoon. Today is the Lord's Day dito sa Asia. Linggo po. Diyan po sa ibang bansa, mga nasa Sabado pa lang po. Kaya salamat sa Diyos for giving us this privilege again to be together, to learn from His Word. Ayan po, Sir JB Barrios II, magandang umaga sa iyo. Yes, Raymond Chris Derequito, magandang oras sa iyo, brother. Ingat ka dyan kung nasaan ka ngayon. Aliboy Matias Felipe, magandang umaga. Salamat for joining us. And Ma'am Telma Hara Palcon Edilao, happy Sunday morning po sa ating lahat. Today is the Lord's Day. Let us get excited to give our time, our day, our effort sa Panginoon, because today, sabi ng Diyos, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. So, salamat sa Panginoon for this time na tayo makapag-aral maagang umaga ngayong linggong ito, February 7, ayan po, 2021, first Sunday of the month of February. Salamat sa Diyos for allowing us to live, for giving us this life, for the strength, and everything, sa mga blessings niya. Maraming salamat sa Panginoon. Okay, pakinggan muna natin ang awiting ito, mga kape. Bilang pasasalamat sa Diyos at pagpapaalala sa atin na kahit anumang sitwasyon meron tayo ngayon, don't forget to thank God. Salamat sa Diyos. Magpasalamat sa Kanya. Mula sa pagsikat ng araw sa silangan hanggang sa maglubog dito sa kanluran, aking purihin ang pangalan mo. Salamat o Diyos sa araw na ito, madaramang muli ang pag-ibig mo. Tuwing pagmamasdan ko ang pagsikat ng araw, isang bagong umagay muling matatanaw. Puspos ng ligaya at mga pagpapala
Sa buhay ng tao'y isang bagong pag-asa. Yes, bawat araw, bagong pag-asa. Salamat o Diyos sa bawat araw, pupurihin ka, pasasalamatan. Sa bawat araw, nagkaloob mo, kakamting lagi mga pagpapala mo. Salamat o Diyos sa bawat araw, pupurihin ka, pasasalamatan. Sa bawat araw, nagkaloob mo, kakamting lagi mga pagpapala mo. Sa bawat araw, nagkaloob mo, kakamting lagi mga pagpapala mo. Amen. Magandang umaga sa ating lahat mga kakape. Again, peace be with you all. Salamat sa Diyos sa bawat araw. Dapat natin siyang sambahin at atin siyang purihin. Every day, every time na magising tayo, salamat tayo sa Panginoon. Salamat tayo sa Panginoon dahil, sabi ko nga, humihinga pa tayo ngayon. Salamat sa Kanya. Magandang umaga po sa atin lahat dito sa Pilipinas, dito sa Asia. Magandang tanghali po dyan po sa Hawaii. Magandang hapon po dyan po sa Canada. Magandang gabi po dyan po sa England o po sa UK. Ingat kayo dyan mga kakape. Dyan po sa Kent, dyan po sa Sunderland, dyan po sa Norway. Salamat po sa inyo. At dyan po sa Spain. Ingat po kayo dyan kahit saan man tayo naroroon. Magandang oras po sa ating lahat. Dyan din po sa KSA, sa UAE. Magandang madaling araw o hating gabi sa ating lahat. Nawa, tayo po ay abutin ng ating programa na meron pong kapayapaan. Mulit-muli, maraming salamat sa Panginoon. At salamat sa inyo sa inyong pong desire to know more and to learn more about His Word, to know more about God. Kaya napaganda po ng ating tema o ang ating pong topic nitong mga nakarang araw. And of course, if it's the Word of God, we should enjoy it and learn from it because dito po tayo magkakaroon mga kakape ng lakas sa ating pong buhay espiritual. At dito natin makikita yung mga katotohanan na minsan narinig na natin at dito natin maika-confirm yung sinasabi o yung kahulugan, yung mga pag-aaral na nanggagaling po sa salita ng Diyos. Biblical po ang ating pinag-usapan. In where malaki po ang tulong sa atin, hindi lang po sa ating espiritual, kundi pati na rin po sa ating pong mga tinatawag nating moral na pamumuhay. So kailangan po natin yan. Bilang mga anak ng Diyos, kailangan nating magtiyaga sa lahat po ng sitwasyon sa buhay dahil alam natin lahat niyan ay ipinadala ng Diyos, pinagkatiwala o yan ay pinahintulutan ng Diyos na darating sa atin para din po sa ating ikabubuti. Ayun po. Minsan, hindi natin nakikita kung ano yung mabuti doon sa sitwasyon na meron tayo. Pero at the end of the day o darating yung panahon, maintindihan natin, ganun pala. Ganun pala ang plano ng Diyos sa buhay ko. And that's why we need to thank Him sa lahat po ng anumang uri o anumang sitwasyon o anumang ang ating eksperyensya ngayong panahong ito, lalong-lalo na ngayon, kailangan nating magpasalamat sa Kanya. And to thank Him, as He said, give in everything, give thanks. And one more thing, sinabi ng Diyos, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. At kailangan nating lagi magpasalamat. Dahil sabi ko nga, mga kakape, ang taong mapagpasalamat, laging masaya. Pero ang taong hindi marunong magpasalamat, laging nagreklamo. Kaya nga, ang tao na laging nagpapasalamat, wala pong reklamo sa buhay. Kahit mahirap yung kalagayan, nakangiti pa rin yan. Merong kagalakan sa kanyang pong kalooban at kapayapaan dahil nga alam niya
Ang Diyos po ay hindi po naglalaro. Ang Diyos po ay hindi nagkakamali. So, kailangan natin yang laging unawain at lagi nating isipin. Dahil nandyan ang Diyos, lagi tayong gabayan, tulungan, proteksyonan. Tayo lumapit lang sa Kanya, mga kakape. So, ayan po, Sir Roger Sanwani, maraming salamat po. Tukis Ascension, Pinsan, maraming salamat. Mayrisa Marcelo Ako, maraming salamat po. Manang Edwin Agkawele, Manong Edwin, thank you very much. Hermina Pascual, Jansa Nabotas, Carlita Bartolome, maraming salamat po. Elsie Liberato Kitoriano, good morning Pastor at sa lahat ng mga kape. Maraming salamat Ma'am Elsie. Marilyn Daca Alonso, maraming salamat Auntie, good morning, good morning. Manang Madeline Raynon, maraming salamat po. And of course kay Manong William Raynon, belated happy birthday sa iyo. Okay, at sa lahat ng mga mag-birthday ngayon, happy birthday. Manong Resalito Lopez, maraming salamat po. Good morning. And of course kay Ma'am Florence, dyan sa Spain, Ma'am Bel Guillermo, maraming salamat po. Like Asuncion, good morning Pastor, have a great Sunday. Maraming salamat Laika, ingat ka rin. At God bless you. Maraming salamat. Hello Pastor, good morning. Please pray for me. I am suffering acid reflux. GERD since July 2020. Okay, let us remember that Ma'am Guillermo sa kanyang prayer request, sa kanyang kalagayan, suffering acid reflux. Ayan, let us pray for her, ha? Huwag dyan nakalimutan. Brother Noriel Tejada, kahit saan ka man ngayon, ingat ka palagi. Magandang umaga sa iyo. Ingat ka dyan. Tandaan mo yung pinag-usapan natin, ha? Sayang nga lang, hindi ka pumunta muna rito bago ka umalis. Maraming salamat, Brother Noriel. Ingat ka dyan. Manang Mirna Munoz, magandang umaga po. And of course, kay Ma'am Imelda Marcos Paguyo, at sa lahat ng mga kasama natin ngayon, Ma'am Nenita Hernando, dyan po sa Hawaii, magandang tanghali po dyan. Alipoy Matias Felipe, ayan po. Kay Raymond Chris De Carito at lahat ng mga kasama natin ngayon. Peace be with you all mga kape. At ngayon, kay Sir Ruben Agustin, magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat ng kakape. Binabati ko po ng maligayang bati sa arawan ni Krisa Carl Sudoro Gonzales. Oh, birthday pala ni si Christina pa to. Happy birthday Christina. Nandyan po sa Dubai. Ingat ka dyan. God bless you. Okay. So, trust in the Lord always. Ayan. From Sir Mina. So, tayo po ay manalangin na mga kakape. Let's pray po. Our gracious Heavenly Father, thank you very much Lord for this morning that you allowed us to be together again through online. Kami po ay lumalapit sa inyo at kami po ay nagpapasalamat. Sutan po ninyo kami Panginoon ng kababaan loob o pagpapakumbaba. Nang sa ganoon ma-appreciate po namin lahat ng ginagawa mo sa aming buhay. Opo, wala po kami rito ngayon kung wala ang iyong biyaya. Panginoon, patawarin po ninyo kami sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Patawarin po ninyo kami. Maraming salamat po Panginoon dahil sa inyong pagmamahal and for giving your only Son to die for us on the cross. His blood was shed and purchased us with your pure blood. Panginoon, salamat po for the salvation. We thank you very much, Lord, for what you are doing and what you have done in our lives. Alam po namin, Panginoon, that hindi po lahat ng aming pong dinadaraanan ay maayos. Lagi po nandiyan ang pagsubok. Nandiyan po ang tukso. Nandiyan po yung mga paghihirap, challenges, obstacles. Please, Lord, teach us and help us
to have a grateful spirit sa lahat ng mga pinahintulutan nyo sa aming pong buhay. Maraming salamat po, Panginoon, dahil kayo po ay napaka mabuti sa amin. And now, Lord, kami po'y muling lumalapit sa inyo at katukin ang iyong puso na ang COVID o ang virus na kumakalat sa sanlibutan, kami po ay nagsusumamo na kami po ay proteksyonan. At kung pwede, Panginoon, please, walain mo na po ito. Tanggalin mo na po ito. Dahil ito po ay tunay na nagpapahirap sa bawat isa. Panginoon, alam niyo po ang nangyayari ngayon. Nakikita po ninyo ang aming pong sitwasyon. And we thank you, Lord, for sustaining our lives. Opo, hanggang ngayon buhay pa kami. Maraming salamat po. Kahit alam po namin, Panginoon, that this life that you gave us will end someday. But the everlasting life that you have given us, because of our faith sa Panginoon Jesucristo, meron pong langit na naghihintay sa amin. But as we are still alive, Panginoon, that we may use our lives serving you and glorifying your name. That your name may be magnified as we live our life here on earth. Panginoon, kaya nilalapit po namin sa inyo ang bawat isa na nakikinig at nanonood ngayon kasama ng kanilang mga pamilya. That you may please bless them and protect them, comfort them, encourage them, and teach them and give them wisdom in every decisions that they will make. Then po sa abroad, lalo sa mga walang kasama, walang kamag-anak, then po sa abroad, at you may please, Lord, comfort them. Because we know and we believe, as you promise us that you will never leave us nor forsake us. Kaya Panginoon, maraming salamat po for your presence all the time. Salamat sa pagbabantay mo sa amin, sa aming pagtulog. Salamat din po, Panginoon, sa pahinga at kalakasan. Maraming salamat po. Kahit na ang mga kamag-anak nila dito sa Pilipinas, that you may please protect them also and please provide their needs, our daily needs. Maraming salamat po sa lahat-lahat. At ngayon po nilalapit po namin sa inyo ang bawat isa na nangailangan po ng kagalingan sa kanilang pong mga sakit. Katulad po, Panginoon, ni Ma'am Bel Guillermo sa kanyang pong problema sa acid. We pray that you may please strengthen her and please give wisdom to the doctors na nag-attend po sa kanya. At you may please bless her and please provide also her needs financially, and even Sister Marjorie, grami-krami. That you may please continue to bless them with good health. At Panginoon, sa kanyang pong operation, sa kanyang pong mata, this February 9, I do pray that you may please give wisdom to the doctors that will do the operation, na maging maayos po, at pati na rin po ang kanyang mga anak na nagde-depend sa kanya, that you may please take care of them. Maraming salamat po, and please provide also the needs. Patuloy po kayong magtrabaho sa kanilang buhay. At ganoon din po, Panginoon, complete recovery para kay Sir Nemesio Alipio Jr., kay Auntie Marilyn Raca Alonso, kay Janelle Sharp, Natalie Cheng, Chiki Alonso,
LD Alonso, Manang Irene Laborte, kay Edelberto John Cañete Jr. Patuloy po kayong mag-provide ng kanilang mga kailangan. Please Lord, palakasin mo po sila at bigyan ng lunas ang kanila pong mga katawan. Maraming salamat po. And please continue to work in the life of Sir Raja Sanwani sa kanyang pong kapatid, Ma'am Trinidad Cabigon, Ma'am Geraldine Manuel, Sir Alcaraz, at ganoon din po Panginoon kay Sir Ernesto Jose. Panginoon, maraming salamat po. Again po, Panginoon, we pray also for the needs of them as they are having this what we call curing process, medications, at ganoon din po, Panginoon, sa kalagayan po ng mga kamag-anak namin na nangailangan po ng kagalingan. Maaaring ang kanilang pong mga asawa, ang kanilang pong mga anak, ang magulang, ang kapitbahay, mga kaibigan. Maybe they are asking you something that is special for their lives. Panginoon, let your ear be attentive to their prayers. Maraming salamat po, Panginoon. At ngayon po, dinadalangin din po namin sa inyo ang mga frontliners that you please continue to protect them and strengthen them. Kabilang dito, Panginoon, ang mga teachers na nagtatsaga, nagtitiis dahil po sa hirap ng sistema ngayon sa pagtuturo. That you please give them wisdom and more patience and good health. At ilayo mo po sila sa virus at kapahamakan. Sa lahat po naman naka-isolate ngayon sa aming barangay at sa mga kaibigan, kamag-anak ng bawat isa, that you please comfort them. Patatagin mo po sila, Panginoon, na kailangan nilang gawin ito dahil ito po ay dapat. And to those who are in the quarantine area facilities na nangangailangan po, Panginoon, ng strength para sa kanilang paglaban sa virus na nasa kanila. Please Lord, palakasin mo po sila that at the end of the quarantine, sila po ay maging malaya at wala na po ang virus sa kanila. Maraming salamat po. Please bless and protect also their children at sa mga kamag-anak nila. Maraming salamat po. Bless our nation, Lord. Please give wisdom to our President in every decision that he will make. Even the senators and the Congress, in the Congress, at aming pong governor. Pagpalain mo po sila with good health at ganoon po, Panginoon, ng wisdom para sa kanila pong mga decisions, including po ang aming pong mayor, Michael Marcos Kion. Maraming salamat po, Panginoon, down to our barangay, at you may please give wisdom to our punong barangay, at ganoon din po ang mga barangay officials, unity and harmony and love. Maraming salamat po. We pray also for our loved ones and even for Christine Ednilao. Magandang pangyayari o mga balita patungkol po sa kanya. Maraming salamat po. Please Lord, continue to protect her and of course her family. Please provide their needs. At lahat po kami. Maraming salamat, Panginoon. Bless our pastor, our pastors, our churches, the missionaries, the mission works. At ganoon din po, Panginoon. Maraming salamat. Kaya sa oras na ito, Panginoon, kami po ay humihingi sa inyo ng understanding as we learn again from your word. Again, Lord, please protect all of us, all the viewers, and all the listeners. Maraming salamat po sa mga negosyante, sa mga nagtatrabaho, sa mga nabibiyahe. Please protect them. Sa mga seaman, please Lord, gabayan mo po sila habang sila naglalayag o sila ay nakadakman.
Maraming salamat po. Kami po ay inyong gabayan. Patuloy na palakasin ang aming pong pananampalataya sa inyo. Maraming salamat po. Strength for our loved ones who are in need of strength. Ang nanay ko po at ang mga kapatid na nasa ibang lugar, please Lord protect them, and of course our families, our relatives. Maraming salamat po, Panginoon. Please, Holy Spirit, it's us today. Give us the humble spirit that we may accept what is the truth. Maraming salamat po. Even it hurts. Because the truth will set us free. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin. Salamat po, Panginoon. Amen and amen. Magandang oras po sa ating lahat. Magandang umaga sa mga active po na mga kasama natin ngayon. At God bless you po. Patuloy lang po kayong mag-comment at mamaya-maya po. At babasahin po natin lahat yan. So, let us proceed po sa ating pong serye ng pagtuturo o pag-aaral ng kanyang pong salita as we started Exodus chapter 20 and learning from it. Here we can see and we can read the 10 commandments that God gave to the Israelites through Moses. Ayan po. Si Moses po ang kanyang ginamit at pinagsabihan nito na kanyang pong ituro. Tandaan po natin, ito po ay binigay ng Diyos sa kanila bilang guide sa nilang pong pag-govern sa bayan ng Israel. Because as we remember, when the father-in-law of Moses corrected Moses because of what he is doing. Dahil maghapon po na nagtatrabaho po si Moses na hinaharap po yung lahat ng problema ng mga Israelites. And Jethro said, what you are doing is not good. Hindi maganda yung ginagawa mo. Hindi naman sinabing masama. Pero sabi niya, hindi wise yung ginagawa mo. Bakit hindi ka lang mamili ng mga able men? Yung may takot sa Diyos. Yung mga hindi corrupt. Yung hindi ganid. Yung hindi makasarili. Maghanap ka, mamili ka. And teach them the law. Teach them the ordinances of God. Teach them what I told you. And that's what Moses did. He hearkened to the voice of to the suggestion or to the concern of his father-in-law, si Jethro. Kaya po naging maayos po. And in here, kinausap po ng Diyos si Moses sa bundok po ng Sinai. At dito po pinakita sa kanya, sinabi sa kanya ang makautosang ito na kung saan ito ang ituturo din niya sa mga Israelita o the house of Israel o the family or the nation of Israel. At kahapon po ang pinag-usapan po natin yung ikalawang utos. Siyempre nung isang araw, ang pinag-usapan po natin yung unang utos o unang kautosan na thou shall have no other gods before me. And yesterday po ang ikalawang utos nang sinabi doon na thou shall not make unto thee any graven image. At marami po tayong natutunan na katotohanan kahapon. And if you are serious enough and wanting to learn or study the Word of God, I suggest na magkaroon po kayo ng ballpen at papel na pagsulatan sa ating po mga outlines nang sa ganon we can review it from time to time na kung wala tayong ginagawa or if we are serious enough, we will learn it also. Habang nasa bahay kayo o sa trabaho o meron kayong mga time to review on what we have learned from here. At alam ko po na pwede sabihin nyo, pwede ko namang i-replay na lang. Maganda po yun. Pero sinasuggest ko pa rin na magkaroon kayo ng papel at saka ballpen na kung saan may susulat ninyo para nakikita nyo rin. Apo, kaya yan po, maraming salamat. And today, ang ating pong pag-usapan ay ang ikatlong kautusan o ikatlong utos. Ayan po. Napakaganto po nito. Na ang sabi po dito sa ikatlong utos, tandaan po natin, ang 10 utos po ay nahati sa dalawa na parte. Dalawa. Okay? 10
10 po sila. Yung unang 4 po ay yung pong magiging responsibilidad sa Diyos. Opo. At ang huling 6, of course, it is still our responsibility to God, and so with our fellow. Ito rin po ang ating pong responsibilidad sa Diyos at sa kapwa. Opo. So, if we will going to reminisce or remember yung the commandments of God na sinabi dun sa Matthew, thou shall love thy neighbor as thyself. Yun po yung 6. At yung 4, thou shall love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy strength, with all thy might, with all thy might, and with all thy soul, which is the first commandment. Yun po yun. Yung 4, yung una. The first, second, third, and fourth commandments. At ang sabi doon, thou shall love thy neighbor as thyself, which is the second, the next or second commandment. Ito po yun, yung ating pong responsibilidad sa kapwa. So, nasa 4 pa rin po tayo. Pangatlo po ngayong araw na ito. So, ito po ang sinabi. Thou shall not take the name of the Lord thy God in vain. Ito yun. Ang ikatlong utos. Exodus chapter 20 verse 7. Ang sinabi, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. For the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Kung itatranslate po natin ito sa Tagalog, ito pong sinasabi. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit sa kanyang pangalan na walang kabuluhan. So ang sinasabi rito, huwag nating gamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kwentang bagay. Huwag nating gawing biro-biro ang pangalan ng Panginoon. Dahil sa gumagawa nito ay hindi po siya maging guiltless. Ibig sabihin nun, guilty po siya sa harapan ng Diyos. Magkakaroon po tayo ng kasalanan sa Kanya. Pag ginagamit po natin ang pangalan ng Panginoon sa walang kwentang o walang kabuluhang bagay o sa walang kabuluhan. Okay? So ito sinasabi ng Diyos, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Huwag mong gamitin ang pangalan ng Panginoong mong Diyos sa walang kabuluhan. So, ang tanong, ito, kailan natin nagagamit ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan at tayo ay magkakasala? Napakagandang usapin po ito. But if you're going to dig in sa kautosan ito, napakalaki po ng ating pong responsibilidad sa pagprotekta at paggalang sa pangalan ng Diyos. Dahil kung matatandaan po natin, sa lahat ng sinasabi ng Panginoon, sa bayan ng Israel, laging binabanggit doon, I am the Lord. Ako ang Panginoon. Ako ang Diyos. Meaning, pinapakita niya rito na dapat sa Kanya tayo umaasa at sa Kanya dapat natin ibigay ang ating pong paggalang at pagsamba. Ngayon po, sa anong paraan na tayo po minsan ginagamit natin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan o walang saysay. Ito po, ang una pong dahilan, ang una pong na gagamit natin ang unang bagay na kung saan dito natin na-violate ito o dito natin nagagamit ang pangalan ng Panginoon sa walang saysay o walang kabuluhang bagay ay ito po. Ang una, kapag nangako o nanumpa ka na ginamit mo ang
pangalan ng Diyos. Okay? Klaro po yun, ha? Very clear. Kapag nangako ka, o nanumpa ka, na ginamit mo ang pangalan ng Diyos. In Leviticus chapter 19 verse 12, and ye shall not swear by my name falsely. Okay? Huwag kang manumpa at ginagamit mo ang pangalan ko na hindi naman totoo. Okay? So, hindi ka sincere. So, huwag kang manumpa o huwag kang mangako na hindi ka sincero, na hindi ka totoo, o hindi mo ginagawa, o sa pamamagitan lamang ng panluloko. Neither thou shalt profane the name of thy God. I am the Lord. See? Nandun na naman. I am the Lord. Ako ang Diyos. Dapat matakot ka. Dapat igalang mo ako. Dapat sambahin mo ako. Yun ang sinasabi ng Diyos dito. At huwag kayong sumpa ng di totoo sa aking pangalan. Na anupat lapastanganin ninyo ang pangalan ng inyong Diyos. Huwag nating lalapastangin. Okay? Ang pangalan ng Diyos. Dahil ang sabi ng Diyos, ako ang Panginoon. Halimbawa, ganito. Paano ba yon? Halimbawa, ganito. Magbabayad ako at babayaran kita sa Sabado. Promise to God. O, parang ganon. Pasensya ka muna, ha? Mare, pare. Boss, hindi muna kita mababayaran. Pero pangako ko at pangako sa Diyos, promise to God, babayaran kita sa Sabado. O, parang ganon. That is using the name of God in vain. Okay? Dahil parang ginagamit natin ang pangalan ng Panginoon para lamang makalusot tayo. Okay? Pero minsan, kung hindi natin nagawa ito, dahil hindi natin nagawa ito, parang yung ginagamit natin ang pangalan ng Panginoon na parang garantor natin. O diba? Ang sakit sa kanya yun. Masakit sa kanya yun. Kaya yun po ay isang bagay na kung saan dito po natin nagagamit ang pangalan ng Panginoon ng walang kabuluhan, na walang saysay. At kung ginagamit mo at ito ang iyong kaugalian, kailangan natin itong tanggalin dahil ito po ay isang utos na kung saan huwag nating gamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan o walang saysay at tayo po ay nagkakasala sa Panginoon. Malinaw po yun, di po ba? Magbabayad ako at babayaran kita sa Sabado, promise to God. Ito pa po ang sila. Kahit lulubog ako dito sa kinatatayuan ko, saksi ang Panginoon. O, di ba? Parang ganon. Di ba? Oray lumildak dito, oray matayak. O, di ba? Parang ganon. Yung mga sinasabi natin minsan. Tapos ikinokonek natin ang pangalan ng Panginoon. That is using the name of God in vain. So, hindi natin alam na sa mga ganyang mga ginagawa natin, nagkakasala para tayo sa Panginoon, sa harapan ng Diyos. Kaya maging aware po tayo, mga kape, dahil ang salamat sa Diyos sa kanyang salita, na dito natin makikita kung ano yung mga standards o yung mga dapat natin gawin. Okay? Para hindi po tayo magkasala sa harapan ng Diyos. And again, gusto ko lang po linawin ito. Ang Diyos po sinabi niya sa atin na mamuhay tayo na may kabanalan. Na may kabanalan. Ibig sabihin nun, iwas kasalanan. Dapat ginagawa din natin yung ating best para tayo po ay makaiwas sa kasalanan. Dahil hindi po kalooban ng Diyos na ang anak niya ay patuloy na lumalangoy sa ilog ng kasalanan o kasamaan. Tandaan po natin yan. Pero hindi po hinihingi ng Diyos ito na gawin natin para mapanatili ang ating kaligtasan. Hindi po. Kailangan natin gawin ito dahil tayo mga anak ng Diyos. We need to be a good example to others. Okay? Hindi po ito gagawin o hindi po natin ginagawa ito para mapanatili na tayo ligtas. Hindi po eh. Dahil lahat ng tumanggap sa Panginoong Kristo, they are already or we are already in the hand of God. So ibig sabihin nun, kahit anong mangyari, anak na tayo ng Diyos. Ligtas na tayo eh.
God gave us already eternal life. Kaya wala tayong katakutan sa impyerno. Dahil nga tayo ligtas na ayon sa salita ng Diyos. And praise God for that promise. Amen. Kaya ngayon, bilang mga anak ng Diyos, kailangan nating aralin ito at isabuhay, i-practice. Nang sa ganon, dito natin mas magbibigyan ng karangalan, kasiyahan, kagalakan ang Diyos na ating pong sinasamba na tinatawag nating Ama. Okay. So, yun po. So, ginagamit po natin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo o pangalan ng Diyos sa walang saysay o walang kabuluhan kung tayo ay nangangako at ginagamit natin, kinokonek natin ang pangalan ng Diyos. Promise to God. O, di ba? Ito pa po. Pangalawa, lalo na kapag nanumpa ka na di mo ginawa. O, kinakalaban mo mismo ang Diyos kung ganoon. Ginagamit mo lang siya. Ano ba siya sa ating buhay? Panakip butas? Garantor ng ating mga utang? O, di ba? Ginagamit natin ang pangalan niya para maka-blessing po tayo at malinisan ang ating sarili sa mata ng kapwa. O, di ba? So, ginagamit po natin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa walang kabuluhan o walang saysay kapag tayo ay nanumpa, lalong-lalo na pag tayo nanumpa na hindi naman natin ginawa. Okay? Kaya dito sa Matthew chapter 5 verse 33 itong sinabi. Matthew chapter 5 verse 33. Again, ye have heard that it has been said of them of old time, thou shalt not forswear thyself. Huwag kang mangako para sa iyong sarili. Huwag mong isalang ang iyong sarili sa mga pangako mo, but shall perform unto the Lord thine oaths. Gawin mo ito. Dapat kung pinangako ka, lalong-lalo na pag ginamit mo ang pangalan ng Diyos, siguraduhin mo na gawin mo o magawa mo. Dahil mapapalaki po yung kasalanan natin. Ginamit mo na nga ang pangalan ng Diyos, tapos hindi mo pa ginawa. Yun po yun. So, bukod sa rito inyong narinig na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang manunumpa ng di katotohanan, kundi tutupdin mo sa Panginoon ang iyong mga sumpa. O, pag ang Diyos ang maningil, nako, lagot na. Di ba? So, kailangan nating maging careful sa ating mga promises, sa ating mga pledges, sa ating mga panunumpa. Okay? Kaya sabi sa Matthew chapter 5 verse 34, itong sinabi ng Matthew chapter 5 verse 34, but I say unto you, swear not at all. Mas maganda pa, huwag ka na lang mangako. Kaysa mangako ka, ginamit mo ang pangalan ng Panginoon tapos hindi mo pa ginawa. So, ang napakaganda ng sinasabi nito sa Matthew chapter 5 verse 34. Swear not at all. Okay? Neither by heaven. Di ba? Saksi ko ang langit. O, di ba? For it is God's throne. Okay? Huwag kang mangako. Mas maganda, huwag ka na lang mangako. Huwag kang mangako na dinudugtong mo ang langit. Dahil doon ang trono ng Diyos. Neither by the earth. Tayo bagat yung sinasabi natin na lulubog kahit lulubog ako sa lupa. O, di ba? Kahit kainin ako ng lupa na buhay. Parang ganon. Dahil ang lupa po, ito po ay paanan ng Diyos. Ito po ay paanan ng Diyos. Neither by Jerusalem, for it is the city of the great king. Okay? Neither shall thou swear by thy head. Okay? Huwag ka rin mangako at pinupusta mo ang sarili mo. Parang ganon. Because thou canst not make one hair white or black. Huwag kang mangako para sa sarili mo. At huwag mong ipusta ang buhay mo o sarili mo dahil sa mga pangako mo. Dahil ikaw hindi mo magagawa na ang buhok mo na natural, na puti o itim. Parang ganon.
Siyempre, sa panahon ngayon, merong dye na sinasabi, pinukulay natin yung buko natin. Pero yung natural na sinasabi ko, hindi natin pwedeng sabihin, hawakan mo lang na ganyan, sasabihin natin, puputi ka, puputi na lang yung kusa. Hindi ganun. Wala tayong kapangyarihan ganun. Wala, ibig sabihin nito, mga kape, ang ibig sabihin nito, ang punto rito, hindi po natin alam ang mangyayari. Wala po tayong kapangyarihan para magawa agad yung gusto natin gawin. Okay? So, ganun po ang ibig sabihin nun. Okay, ito na nga po. Halimbawa, ganito. I swear by the moon, by the star and the sky, I'll be there. I swear. Narinig yung kantang yon. Minsan kasi dahil sa ating pagkamakata, ginagamit natin ang panunumpa, lalo-lalo sa mga nililigawan natin. O mga kabataan dyan, ang galing mga ako. Okay? Saksi ko ang langit kahit mamamatay ako. Cross my heart, maniwala ka sa akin. Gagawin ko yan. Tapos may kasama pang ganun. Tapos may kasama pang ganun. Gagawin pa. May mga pagganong-ganun pa. Na promise to God. Puray mataya. O parang ganun. Kahit mamamatay ako. Minsan, ginaganyan pa na, parang ganun. Yung mga ganun bagay. We are using the name of our God in vain sa ganung mga pangyayari. Kaya napakahalaga mga kape. That's why it says here, swear not at all. Mas maganda pa, huwag ka na lang manumpa. Huwag ka na lang mangako. Kaysa mangako ka, tapos ginamit mo na nga ang pangalan ng Panginoon, tapos hindi mo pa ginawa, mas lalo nating pinapahirapan po ang sitwasyon ng ating buhay pagkanoon dahil dinadamay natin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Okay? Ang punto, ulitin ko po, ang punto rito ay hindi natin alam ang mangyayari sa atin sa mga susunod na araw o bukas. Wala tayong kapangyarihan na katulad ng Diyos. Hindi po natin pwedeng gawin ito, mga kakape. Okay? Sa James chapter 5 verse 12. James chapter 5 verse 12. But above all things, my brethren, swear not. Mas maganda pa. Huwag ka na lang mangako. Huwag kang mangako sa langit, huwag kang mangako dito sa lupa, huwag kang mangako ng kahit anong pangako. Okay? Sabi nga nila, ang pangako daw ay napapako. Parang yun, parang yung tatakbo ka na student officer, government officer, senior school. I cannot promise you anything because promises are made to be broken. O, bakit ganon? O, di ba? Hindi naman ganon. Huwag nating gawin ganon. Kailan kung mangako ka, siguraduhin mo. Pero mas maganda, sabi dito, huwag ka na lang mangako. Pero hindi naman lahat ng pangako is made to be broken, di ba? Sang-ayon naman kayo dun eh. Minsan nangako tayo, ginagawa natin. Pero mas maganda pa rito, mas maganda ito, pag mangako ka, huwag mong gamitin at idagdag at i-connect ang pangalan ng Panginoon. Okay? Hindi po tama yon. Ganun po, mga kakape. Ito ang sinasabi dito. Huwag ninyong ipalumpa kahit ang langit kaysa sarili mo. Okay? Ito, pangatlo. Nagagamit po natin ang pangalan ng Panginoon sa walang saysay, walang kabuluhan kung or kapag isinumpa natin ang ating kapwa at gamitin ang pangalan ng Panginoon. Pag sinabi natin isinumpa sa Ilocano, ilunod mo. Curse. Okay? Thou shall not curse. Okay? Huwag mong isumpa ang ibang tao. Dahil kapag isinumpa natin ang tao at ginagamit natin ang pangalan ng Diyos, kasalanan po yun. Ginagamit natin ang pangalan ng Diyos na walang kabuluhan o walang saysay. Halimbawa, mamamatay ka na sana dahil sa galit mo eh. Mamamatay ka na sana, ipapanalangin ko yan. Kasama ko ang Diyos. Lalabanan kita. Oh, parang gano'n. Ipapanalangin ko yan. Parang gano'n ang pangit naman pakinggan, di ba? Galit ka na nga, nagagalit ka na nga, sumusobra na yung galit mo, nagkakasala ka na sa Diyos, tapos isusumpa mo pa yung tao, na mamamatay siya, tapos sabihin mo pakakampi ko ang Diyos. Naku,
doble-doble na ang kasalanan natin, pabigat ng pabigat ang ating kasalanan pag ganon. We are using the name of our God in vain. Pag ganon. Minsan pa nga kapag ginulat o nagugulat tayo, di ba? Yung mga expressions natin, minsan kapag ginulat o nagugulat tayo, nagagamit natin ang pangalan niya sa walang kabuluhan. Halimbawa, Sus Maria Josep. Di ba? Ano yung Sus Maria Josep? Tatlo po yun, pamilya nga po yun eh. Jesus Maria Josep, pamilya po yan. Sus Maria Josep. Hindi natin sinasadya. Sabihin natin hindi natin sinasadya. Pero yan yung mga bagay-bagay na sinasabi natin na hindi sinasadyang nagkakasala po tayo. Dahil meron tayong tinatawag na sinadya at hindi sinasadyang pagkakasala. Pero ito yung parte na yun, mga Sus Maria Josep. Parang expression lang ang dating. Pero ginagamit para natin ang pangalan ng Panginoon sa walang kwentang bagay, walang kabuluhan, o walang saysay. Ayan, tapos na ang kape ko. Sus Maria Josep. Kapag di ka paniwala ang narinig mo, sabi na sa amin, ay sus, maniwala ka dyan. Yung sus, alam natin yan. Jesus po yun. Ay sus, di ba? Yung sus doon, Jesus yun. Kaya yung expressions natin, kailangan din nating bantayan. Kailangan din nating maging aware. Kasi ginagamit nga natin ang salita ng Diyos. Kahit yung katagang, oh my God, oh my gosh, oh my golly. Parang gano'n. Ginagamit, minsan dinaabuso din natin yan eh. Makikita nila yung crush nilang lalaki. OMG! Di ba? Minsan inaabuso din natin yon. Connecting or using God, the name of God. Pag yung nagulat tayo at namangha tayo, oh my God, dahil mismo ang Diyos ang kausap mo, maganda yon. Pero yung mag-expression mo lang na, oh my gosh, di ba? Oh my God, OMG, oh my golly. Ganon mga kakape, hindi po dapat inaabuso, hindi po natin dapat inaabuso yung ganon. Okay? Sandali. Ano nga ba ang meron? Ano nga ba ang meron sa pangalan ng Diyos? Paano ba natin itrato ang kanyang pangalan? Maritong sinulat ko, ano ba? Paano? Paano ba natin itrato ang kanyang pangalan? Ano bang meron dito? So nakita natin doon mga kape, yung mga nagagamit natin mga kataga o salita na hindi natin alam, we are not aware that though we are aware or not, na ginagamit po natin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan o walang saysay. Sa walang kwenta. Masama po yun, kasalanan po yun sa harapan ng Diyos. Now, ano bang meron sa pangalan ng Diyos? Paano ba natin itrato ang kanyang pangalan? Dapat. Kaya ang oras po natin, 6:25, 5 minutes left, dapat sana matapos tayo rito. Dapat natin siyang igalang ng higit sa lahat. Yun po yun. Igalang natin ang pangalan ng Diyos. Proverbs 18:10. Proverbs 18:10. The name of the Lord is a strong tower. The righteous runneth into it and is safe. So He is our refuge. The name of God is our help, our strength. Okay? So, kailangan nating igalang ang kanyang pangalan ng higit sa lahat, na hindi natin gagamitin ito sa walang kwentang bagay, lalo na sa mga pangako natin. Okay? Ang kanyang pangalan ay a strong tower. He is our strength. His name is our safety. Okay? Psalms 111 verse 9. He sent redemption unto His people. He hath commanded His covenant forever. Holy and reverend is His name. Banal at kagalang-galang ang kanyang salita. Ay, ang kanyang pangalan. Banal at kagalang-galang ang kanyang pangalan. Dapat nating sambahin ang pangalan niya. Matthew 6:9. If you remember the Lord's Prayer, after this manner, therefore pray ye. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Amaming adat sa dilangit,
madaydayaw kuma itinagan mo. Yun po sa Ilocano. Ama naming nasa langit, sambahin ang ngalan mo. O diba? Hallowed be thy name. Dapat sinasamba natin ang kanyang pangalan at iginagalang natin. At hindi natin dapat ginagawa ito o ginagamit ito sa pandiling lang ng tao. Okay? Isaiah 29:23. But when he seeth his children, the work of mine hands in the midst of him, they shall sanctify my name. Okay? Igalang natin ang pangalan ng Diyos. Psalms 54:6. I will freely sacrifice unto thee. I will praise thy name. Okay? O Lord, for it is good. I will praise thy name. Sambahin. Sinasamba ko ang iyong pangalan. Sabi rito. Philippians 2:10. That the name of Jesus every knee should bow. So sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo ay lumuhod. Lahat ng mga nasa langit, lahat ng nandito sa lupa, kahit nasa ilalim ng tubig, sa ilalim ng lupa, tayo ay lumuhod sa Kanya. Igalang natin ang Panginoong Jesucristo. Dapat magkaroon tayo ng takot sa Kanyang pangalan. Okay? Deuteronomy 28:58. If thou wilt not observe to do all the words of the law that are written in this book, that thou mayest fear, na dapat tayo matakot for this glorious and fearful name, the Lord thy God. Kailangan magkaroon tayo ng takot. Wag naman natin gawing biruan o biro ang pangalan ng Diyos. Let us have fear. Matakot tayo sa kanyang pangalan. Dahil banal ang kanyang pangalan. Luke 1:49. Luke 1:49. For he that is mighty hath done to me great things. And holy is his name. Banal, santo ang kanyang salita. Psalms 99:2. Psalms 99 verse 2. The Lord is great in Zion, and he is high above all the people. Let him praise thy great and terrible name, for it is holy. Sambahin ang kanyang pangalan dahil siya ay santo, dahil siya ay banal. Okay? Ito, dahil sa kanyang pangalan, malaya tayong makalapit sa kanya. Because in every time that we pray in Jesus' name. Okay? Kahit sa ating kaligtasan, ang sabi ng Diyos doon sa Romans 10 verse 13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Sa lahat ng magsitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Acts chapter 4 verse 12. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Dahil wala nang ibang pangalan na binigay sa atin para makapagligtas. At ang pangalan na ito ay si Jesucristo. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom for all, to be testified in due time. So, kahit sa ating kaligtasan, tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo. Tumawag tayo sa kanyang pangalan. We called upon the Lord Jesus Christ in His name. We prayed to God in His name. So, napaka banal po ng kanyang salita na kailangan po nating sambahin at igalang. At huwag nating gamitin ito sa walang kwentang bagay o sa mga walang kabuluhang bagay at walang saysay. So, kahit nasa kaligtasan natin, sa pananampalataya sa kanyang pangalan ay magbibigay sa atin ng kaligtasan, that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kaya sa oras na ito, kapatid, maaring ikaw ay naliwanagan na ngayon pagdating sa pangalan ng Diyos. That's why it is stated and included in the 10 Commandments, thou shalt not use the name of the Lord thy God in vain. Dahil ito nga po ay banal. Dapat ito ay ating ituring na banal at let us igalang natin ito at sambahin dahil siya lang po at walang ibang pangalan na binigay na sa ikaliligtas natin kundi ang pangalang Jesucristo. Ikaw, kaibigan, gusto mo bang tanggapin si Jesus
sa buhay mo. Tandaan natin to. Lahat ng tao ay makasalanan at dahil sa kasalanan natin tayo mapaparusahan doon sa dagat-dagatang apoy. Pero ang Diyos minahal niya ako. Ibinigay niya ang kanyang anak at wala nang ibang binigay na pangalan na makapagliligtas kundi si Jesus lamang. Wala nang iba. Gusto bang tanggapin si Jesus sa buhay mo? Nang sa ganon, ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Why not pray with me? Sumunod ka sa panalangin ko nang galing sa iyong puso. Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa aking kasalanan. Dahil sa kasalanan ko, mapaparusaan ako sa impyerno. Pero salamat, Panginoon, at mahal mo ako at ibinigay mo ang iyong sarili para sa akin, para ako ay ligtas. Nananampalataya ako sa iyo, Panginoong Hesus. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Maraming salamat sa kaligtasan. Salamat sa kapatawaran. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo patuloy na manalangin. Dakilan namin Diyos, please bless each every one of us. Bless all the viewers and all the listeners, including their family and their relatives. Please protect them and protect us. Maraming salamat po. Please bless the birthday celebrants today and give them good health and more birthdays to come, that they may use this new chapter of their lives, praising you, glorifying you, and knowing you more, as well as all of us. Maraming salamat po, Panginoon. Thine be the glory. In Jesus Christ's name. Amen and amen. So, ang sabi ng 1 John 1:9, ang sabi doon, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart, if thou confess with thy heart, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all our unrighteousnesses. So, kung ikaw tumanggap ngayon sa Panginoon, congratulations. Dahil ginawa ng Diyos ang kanyang pangako. Nailigtas kanya at bigyan kanya ng buhay na walang hanggan. So, salamat mga kapatid at mga kape. Let us play now our birthday song for the birthday celebrant today. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Happy birthday kay Christina Gonzales. Ayun, pangalan na ano yun artista. Happy birthday kay Franz Jeffrey Rabi. Happy birthday kay Nosy Dode Yado. Kay Ashley Tabili. Happy birthday kay John Paul. Diyan po sa Balakad. John Paul. Happy birthday. Kay Jay Lalik Kabindig. Happy birthday kay Mac Renz Munoz. Okay. Manang Mirna. Happy birthday, Mac Renz. Ma'am Juanita Clark. Okay, the mother of Ma'am Christy. Happy birthday, Ma'am Juanita Clark, Ashley Tabili, and Christy Malyari dyan sa Kasili. Ayan, happy birthday sa iyo, Christy. Sa lahat ng mga birthday ngayon. Maraming salamat. Thank you very much, Ma'am Pedro Milo. Ma'am Carmen Pedro Milo, maraming salamat po. Thank you very much. God bless you po. Thank you very much for joining us in our morning coffee devotion. Lawrence Alonso, good morning. Thank you very much. Thank you. Jackson Alonso, thank you. Jackson, ingat ka palagi. Thank you very much. Sheng Lagura, good morning. Blessed morning. Thank you very much. Hyacinth Corpus, thank you. Charles Ron Lowell Espisyo, maraming salamat po. Thank you very much, Manang. John Paul, happy birthday. Kay Attorney Fiscal William Reyno Jr., magandang umaga. Maraming salamat. Sir Ruben, maraming salamat po. KD Dison Valerio, maraming salamat. Telma Harapal po Nagnilaw, maraming salamat. Marilyn Obayrotal, thank you po. Happy birthday sa lahat ng mga birthday celebrants. God bless you po. Peace be with you all. Okay? Thank you. Filomena PJ, Felipe Christopher, Sir, Ma'am Cherry Joy Corpus, Felipe, maraming salamat. Kian Sabion Corpus, yan po sa Amerika. God bless you. Wilmer Cadilinya, good morning. Okay, isang pipi Def, nakasama natin sa Hawaii. Arnel Duques Calipio, maraming salamat, Sir Arnel. Brother Arnel Duques Calipio, din po sa Dumalig, maraming salamat. Thank you very much. Cheryl Sampayan, thank you very much. Cheryl
Sampayan, thank you very much sa pamangkin at saka kay Gary, dyan po sa Canada. Manong Willie Raynon, Ma'am Joanne Raynon, thank you very much. JB Barrios II, Pastor, pa-shoutout po nila Tito at Tita Maybelline Gaspar. Okay, kay Ma'am Maybelline Gaspar, dyan po sa Kabungaan, Lawag City, Ilocos Norte. Sa lahat ng Gaspar family, greetings from Taiwan. Salamat and God bless you. Darating po yan. So mga Gaspar family dyan sa Kabungaan, shout out po sa inyo, Ma'am Maybelline Gaspar, at sa lahat ng mga Gaspar dyan po sa Kabungaan. Okay, from Sir JB Barrios II. Thank you very much, JB. Carlita Bartolome, maraming salamat po. Manong Ledor Asuncion, Manong Rodel, thank you very much po. Sheila Parangan, Ruben Agustin, maraming salamat. May Risa Marcelo Jacob, Sermina Pascual, Edwin Nagkuwili, Mirna Munoz, maraming salamat po sa inyo. At sa lahat ng kasama natin ngayon, awan tilabas na. Pasensya, no, ang kumabasat lang na nyo. Thank you very much. Ma'am Irene Respicio Domingo, thank you very much, ma'am. Ma'am Celia Nazareno, maraming salamat po. Okay, so it's now time for me to say paalam na muna ngayong araw na to, yung bakit to sa inyo. Magkikita ulit tayo bukas. God's will, okay? God's speed, parang ganun eh. Sana, buhay pa tayo bukas. Okay, salamat sa Panginoon. So, mulit-mulit ito po yung lingkod, si Brother Rafi, si Kagawad Paeng, lagi nagsasabi sa inyo, kahit anong sitwasyon sa ating buong buhay, circumstances may come, whether we don't like or we like, kailangan nating unahin ng Panginoon. God first, tandaan po natin yan. Stay safe, do good to others, follow the guidelines for that you use. Respect the frontliners, share blessings, lalo na ngayon mga kape. Keep safe, okay? Pray for our family, our community, our country, and all that. Let's pray for the world. God bless you all. Mabuhay. And I love you.